Mga bago, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat po. Lahat ng papuri, pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pa rin ay nagpapasalamat dahil parang kumukot na tayo, no? Ito talaga. Yan lang po yung stop. Ha? Yan lang po yan. Siya, lalo pa man, pagpatuloy pa rin natin. Hindi naman mahalaga sino yung pumunta, sino yung gusto makinig sa ating mga pag-aaral dito. Inshallah, alis sa kanya yun. Inshallah, tayo ay pagpatuloy pa rin sa pagpapaliwanag ng Quran sa abot ng ating mga kaya. Natapos natin nakaraan ang Surah Al-Kahfi, surah kung saan surah tungkol sa mga silang ng daraya. Saan nagbabala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ng daraya na mapasa kanila ang parusa. Mapasa kanila ang parusa. Sa mga tao ng daraya tulad ng binanggit sa Al-Kahfi, kung karapatan nila, gusto nilang buo. Pero kung karapatan ng iba, ay gusto nilang bawasan. So ito yung surah Mutaffifin. Kaya ang surah na ito, Mutaffifin, ang mga ulama ay sila ay nagsalungatan kung ito ba ay sa Madina o Makkiya o Madaniya. Kasi ang mga surah tungkol sa mga ganito ay Madaniya. Tungkol sa mga hatol, sa mga pagtitigay. Kasi yung mga surah sa Makkiyat na tawag nila, ito yung mga surah na papaalala sa kabilang buhay. Kaya nga, yung dito sa surah kung nabakababa nito, ang surah Madaniya, ito yung surah kung nasa, yung idadya surah wal-Fat. Sabi ng mga ulama, ang surah na ito, surah Madaniya. Ibig sabihin sa Madina na lumababa. At yung sabi nila yung surah Al-Kahfi. Maliban dito, ang ating surah, sa surah Juz Amma, ibig sabihin ay karamihan dito ay sa Makkah. At saka sa mga tangdain ng surah sa Makkah lumaba, yung mga maikling surah, lumaba yun sa Makkah. Pero yung mga mahaba, yan sa Madina. Pero makikita natin yung mga batas, sulat mga sulat ng isa, ang mahaba. Sulat ng Al-Imran, yung isa, mga surah, bumaba sa Madina. Yun yung mga isa sa mga tanda. Pag maikli, ay Makkiya. Pag mahaba, ay Madaniya. Dahil na kapag mga batas, ang pinag-usapan, kasi yung batas, ang paliwanag ng mga batas, yung ang pagkita ay sa Madina. Nung siya ay sa Makkah, ang ipapaliwanag ng yung pagpakilala sa Allah. Wala pa yung mga kautusan, wala pa yung mga pagbabawal. Wala. Kaya makikita mo, ang mga sahaba ay umiinom pa sila ng alak. Nung sa Makkah. Kailan lang ito, nung sa Madina, saka sila pinagawalan ng haram na ang alak. So ito, ang surah na una ay ito ay pagpapaalala sa kabilang buhay, pagpapatunay na may kabilang buhay. Ito yung mga surah. Tulad ng surah, yung kasunod dito, yung Infitar, ay yung surah na ito ay tinatawag surah Al-Makkiyah. Dahil ang nilalaman niya ay patungkol sa pagpaalala sa kabilang buhay. Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa surah na ito, ang pangalan ng surah ito, surah Al-Infitar. Ang Infitar, sabi niya ang Tagalog dito, ang pagkalansa. Ang pagkalansa ng Tagalog dito. Mga hindi ko yung mga narinig natin ng pagkalansa. Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idha as-sama'u fatarat. Ida sama'un fatarat. Ang ida, ginagamit yan ay sa mga hinaharap.
Ida. Mayroon din salita yung id. Id at saka ida. Ang id ay tapos na. Ang ida, hindi pa. Hinaharap pa. Kaya sinabi ko, id kala. Ibig sabihin tapos na yun. Noong sinabi, id kala lang ko pa. Ang sinabi ng iyong Panginoon. Pero kapag ida, ito ida. Ang ida, kapag. Ibig sabihin ka na nangyayari. Isa. Pangalawa, kapag binanggit ang ida ay talagang mangyayari kapag ang noun, yung salita, Arabic, na ginamit ang salitang ida, ay talagang mangyayari ito. Walang alinlangan. Ang ida, ang meaning niya ay kapag. Kapag. Mayroon din siyang sinin ng ibig sabihin kapag, yung salitang law. Law. Ibig sabihin ng law kapag. Pero ang salitang law, alinlangan. Alinlangan. Law. Law ka na. Law mga ganun. Law. Marami sa mga salitang law. Ibig sabihin ng law kapag. Pero yung ida, ay ibig sabihin kapag na talaga mangyayari. Kaya ang binabanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung patungkol sa kabilang buhay, yung ginagamit niya ida. Kaya dito, pagpangit ida sa maong sakka, ida sa maong patara, ida sa musunay kubira, mga ida, talaga mangyayari ito. So, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag ang kalangitan ay nasira. Kita natin yung ang pagkatansang nito isip na sira. Ibigay lang na Tagalog. Pagkalansang. Dalam isip na yung patarak, kapag ang kalangitan ay magpita sa pagkalansang. Ang Tagalog yun. Kapag sabi ng kalangitan ay magpita sa pagkalansang. Yun po sa lang. So, ang mahalaga, ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag ang kalangitan ay nasira. Kasi masisira talaga yung kalangitan. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gumawa sa kalangitan. Siya rin ang gagawa kung anong gusto niya. Gusto niyang sirain sa kanya. Siya naman ang nagmamayari. Kaya darating ang araw, dahil na darating ang araw ng pagpunaw ng mundo, ito ang kalangitan ay masisira. Masisira ito. Kapal niya. Pitong parapag yan. Parang gano'n. Sisira yun. Kasi nasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magkabita-bita kalangsang. So, nagpipili. Pagkatapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَتْ. Sabi ito, at kapag ang mga bituin ay mga laglag at magsipagkalat. Ang bituin na yan, nakikita natin, ang dami ng bituin. Ay, siyempre, walang masira yung langit. Masisira yung langit. Siyempre, yung mga bituin na dyan, sa taas na yan. Ay, mas maungkaw-lugulog na. Ungkaw-lugulog na. Kasi ito, kapag sabi niya, ang mga bituin ay mahulog na. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Sabi ito, at kapag ang karagatan ay sumambula at magkahalo-halo. Tagalog, no? Ito yung ang impajarat, kaya sabi nito, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Ang ibig sabihin ng fujirat, sa sabon. Fujirat. Imagine yung dagat. Ang dagat na yan, yung pag-araw ng pagpunaw ng mundo, sa sabon yan, maging apoy. Sabi ng mga magpapaliwanag ito sa ayat, ang karagatan daw ay may volcano. May mga vulkan sa loob. Kaya kapag araw ng pagpunaw ng mundo, sa sabon ito. At yung dagat na yan, nakikita natin, dagat, mag-change na yan, mababago na yan, nagiging apoy na. Kaya nga, ito yung mangyayari, fujirat, maging apoy na yan.
Imagine pagpatay ng apoy, pero dumating ang araw ng pagpunaw ng mundo na. Yung kalangitan masira, ang bituin magkahulog na, pati sabi na yung karagatan ay sasabot na muling apoy. Alam mo yung, di ba yung mga apoy na yan, paano magkakaroon ng apoy na yan, mayroon yung tatlong elements, no? Di ba? Oxygen, ano pa yan ba yan? Oh. Mahalaga ko yung tatlo, magiging ganun na. Oxygen, kaya sumabog na ito magiging apoy. Sa mga napag-aralan namin, nakalimutan ko na yun. Yung elements ng apoy. Kaya nga tinatakpan na yung paano yung isang elements. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging apoy yung karagatan, kasabog, wa idal kuburo bu'thirat. At dito sabi niya, siyempre, ang araw na ito, wa idal kuburo bu'thirat. Ito na yung araw kung saan yung kabilang buhay. Kasi yung ibig sabihin ng bu'thirat, sinabi dito, at kapag ang mga libingan ay bumaliktad upang iluwak ang kanilang laman. Ibig sabihin ito dahil ang tao, iba kapag namatay, ilibing. Pagkatapos yan, pag-araw ng pagpunaw ng mundo, ay di ba inipin na yung trumpita. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa nufiya fi suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ibig sabihin, kapag sabi niya ay ihip na ang trumpita, alam niyo yung trumpita na yan, alam ba yung trumpita yung malaking trumpita yan? Kasi ang nakakano dyan, sabi ng nabanggit sa hadith, ang trumpita na yan, ang bunganga ng Israfil, yung mag-iihip, nakalagay na. Pagkaiba yung trumpita, nakarimi na. Ang hinihintay na lang yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung go, parang yung impress nila yung bread na buto. Wow, pag sabi niya, sabi ng sa hadith, nakalagay na. Kaya yung mga, at saka mangyayari sa araw ng Bernis, no? Kaya nga ang mga nilalang sa araw, pagkada umaga ng Bernis, natatakot sila. Mali nakaili na. At saka yung tao talaga naniniwala dito, natatakot. Imagine anytime, nagpunaw ang mundo. Kung gusto niya Allah subhanahu wa ta'ala, may mga malakas na bansa na. Anytime, kapag ihip na ang trumpeta. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat, kapag ihip na ang unang ihip, mamamatay na sabi niya ang lahat na nasa kalangitan at nasa kalupaan. Maliban sabi niya kung sino ang gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinito sa salita, maliban, kasi maliban, ihip yung trumpeta, maliban kung sino man. Ibig sabihin, hindi mamamatay. Sino yung sabi niya? Mga ulama, nagsaruan sila kung sino ang hindi sa unang ihip, sino ang hindi mamamatay. Sabi nila, yung nagdadala ng ars. Ang nagdadala ng ars, laki ng ars, alam natin ang laki ng ars. Yung kursi lang, kumpara mo sa mundo, parang bilog lang, itapon mo sa desierto. Ganun lang ang laki ng mundo, kumpara mo sa kursi. Kaya ang kursi, kung kumpara mo sa ars, sa trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang bilog din. Nagano kaya kalaki yung ars at ang nagdadala sa kanya, mayroon 8 anghel. Gaano kalaki yung mga anghel na ito? Ang laki ng dinadala nila ito, malaki pa sa mundo. Wala yung mundo. Na mayroong tamanya. Ibinagin ng hadith ng pagkagalang ko at tamanya. So sabi niya ito dito ng ars. May nagsasabi, ang hindi mamamatay, sino mga anghel ng kamatayan, anghel ng Israel, anghel Jibril. Kasi sila yung huling kukuha na ng kaluluwa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay mga kumo, ang huling kamatayan. Pagmatay na, sino pa sabi ng buhay? Sabi ng buhay, si Israel, Jibril, at saka ako. Sabi niya, kunan mo ang kaluluwa ni Israel. Mamamatay si Israel. Sabi, sino pa? Ako at saka si Jibril. Kunan mo sabi ng kaluluwa ni Jibril. Mamamatay si Jibril. Sabi, sino pa sabi niya? Ako na lang sabi niya.
Sabi niya, utusan niya sa kunin ng kaluluwa niya. Doon mamatay si Malakulmon. Kaya si Malakulmon, yung kumukuha ng pamata ng kaluluwa natin, mamamatay. Sabi niya siya yung huli, namamatay. At patay na ang lahat, nabanggit sa hadith, ang pagitan ng unang ihip at pangalawang ihip, binanggit ng 40. Hindi sinabi lang 40 days, 40 weeks, 40 months, 40 days, 40 years. Ang mahalaga 40. Ang binanggit ng tapos doon nasasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagmali. Sana sabi ng mga hamil, wala na, patay na lahat. Pati yung malakal mo, mga patay na. Wala na. Ay nagmali. Sana sabi ng mga hamil, wala na sasagot. Ay nagjababira. Saan sabi na yung mga nagyayabang? Alam mo, ito yung mga bansang malakas na nagyayabang. Saan na? Durog na yung mundo. Hindi lang yung mundo, pati yung kalangitan. Patay na ang lahat. Ito yung sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Malik. Ako sabi ng Malik. Anal Malik. Sabi na ako sabi ng Malik. Tapos, pangalawa, after ng 40, kung ilan man ng 40 years o ano man, ihip niya yung pangalawang ihip. Tumano pinaka-ukra, paidahong kiyami yan doon. Pag ihip yung pangalawa, mabubuhay naman. Ito na yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَإِذَا الْقُبُورُ مُؤْثِرَتْ. Ibig sabihin, kapag mabubuhay na muli ang tao, ilalabas na ng lupa. Lupa, ilalabas na yung laman niya, lalo na ng mga tao. Mabubuhay na. Bubuhay ulit ang tao, buhay. Kapag mabubuhay na tayong lahat, muli, yun na yung kabilang buhay. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliman natsut maqaddama wa akharat. Malalaman niya ng bawat tao ano man ang nagawa niya na una at ang huli niyang ginawa. Sabi ng mga ulama, dito sa unang ginawa, makagdamat yung una, wa maakharat yung huli. Ibig sabihin, makikita niya yung mula sa una niyang ginawa ng pagkabata, hanggang yung huli niyang ginawa bago siya mamatay. Makikita niyo, malalaman niyo na dito kapag bubuhay ito. Sabi ng mga ulama, malalaman niya kung ano yung nagawa niya, una niyang nagawang kabutihan at ang huli niyang nagawang kabutihan. Makikita niya. Kaya dito, sa kabilang buhay, ito na yung, kaya may talaan na. Diba? May talaan tayo. Ibibigay na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabihin na ng Allah, ikra kitabaka, kafa binafsika liyawma alayka hasiba. Basahin na yung talaan mo. Basahin na yung talaan. Yung ginawa mo. Talaan ang ginawa mo. Basahin mo na. Nag-aaral ka. Gumawa ka ng kabutihan. Yan, basahin na dyan na lahat. Kaya ang bawat isa magbabasa. Di ba kayo sa kanan, sa kaliwa? So, ang bawat isa magbabasa. Kung mabuti yung pagbabasa na doon na lahat. Sabi ng Quran, dito na magyabang kayo. Ha'ukra'u kitabya. Sabi niya, yung tao mabuti, kapag nabasa niya yung kitab niya, na mabuti. Yung laman, kasi ginawa niya sa mga mabuti. Kaya nagawa mabuti yung nakasulat. Kaya ipagyabang niya, ha'ukra'u kitabya. Tawagin, tingnan niyo yung libro ko. Tingnan niyo sabi niya, ikra'u kitabya. Hindi danan to ani mula kini sabi. Dito sabi niya ay, alam mo dito sabi niya na, inisip niya talaga, makikita niya ito at mangyayari ito yung ganito. Sinasabi ng tao. Kaya doon na makapagyamang ka. Kapag nakita mo na yung talaan mo na mabuti. Kasi, magiging mabuti ang isang gawain, isang tao, kung tinanggap niya Allah. Kung hindi tinanggap, maging habaan ng sura. Mabuti, pero kung ito hindi tinanggap,
una nasira, kasi may mga nasisira ng mga gawa. Kung nasira ito, ay wala. Maging habaan ng tuwa. Ibig sabihin walang halaga. Walang bigat. Kung sa bigat, walang bigat ang iyong ginawa. Halimbawa, yung mga sadaka. Ang sadaka nasisira sa pamamagitan ng manni wal adha. Sabi ng Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Huwag sabi niya sisirain ang inyong mga kawang gawa sa pamamagitan na pagsusumbat at yung yung pagsusumbat, yung sumbat na sa pagkakabing tao. Ako sabi niya nang bigay sa iyo ng tao. Yung sabi niya ako, nakapunta ka ng abroad, ako. Ano naman? Hindi. Hindi kayo ng kanan, hinala ng kalwa. Ay, sumbatan mo pa eh. Masisira yun. Mali ang maging habaan ng tuwa. Walang isaysay, walang bigat. Walang bigat. Kaya nga, ang kabilin-bilin ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag yung sirain ang inyong mga nagawa. So, ang mga sila, yan ang mga silang mabuti, ipaglabang nila na matuwa ka sila, magsaya ka sila. Kapag nakita nila. Pero, kapag yung masama, ano yung sabihin niya? Sabi nila, yumabiru sakiratan, wala kabiratan ila ahsaha. Ito sabi niya, ang kitab na ito, talaan na ito, nakikita nila, mababasa nila, walang maliit, walang malaki. Sabi niya, maliban na nakasulat dito. Nakasulat lahat. Kaya doon na ay magsisisi na siya. Magsisisi na yung tao. Kaya pagsisisi na kung saan, wala nang siya yung pagsisisi. Wala nang siya yung pagsisisi. Kaya dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung mabubuhay muli ang tao sa pag-ihip ng pangalawang ihip, ay malalaman ng bawat tao ano man ang nauna niyang nagawa at huli niyang nagawa sa mundo nito. Nung nabubuhay siya, ano una niyang ginawa at ano din ang huli niyang ginawa. Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Sabi ng Tagalog basahin natin. O tao, ano ang nagtulak sa iyo upang sumay sa iyong Panginoon? Upang sumay sa iyong Panginoon at mapagkaloob ng biyaya. Ang Tagalog basahin natin. Kaya ako lang, mahirapan din at pag-intip nila. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo mga katauhan, ang insan, ang Quran, kapag binanggit ang insan, hindi maganda ang kasunod. Hindi maganda. Kapag insan, wal asri innal insan lafi khusr. Diba? Kaya ayuhal insan. Insan yung sa inyo, jeans, yung tao, sa katauhan. Sabi niya, magarraka li rabbikal karim. Ano ang dahilan, sabi niya? Nalinlang ka. Bakit hindi mo nagawa sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang dahilan? Magarraka. Guru, ibig sabihin yung linlang. Kasi sabi ng Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yung karang. So ano ang dahilan? Tanong din ako sa bakit mo daw sinamba? Ako ang mamika sa'yo. Ako ang gumawa sa'yo. Hinika kita na ganito. Binigay ko lahat ng mga kailangan mo. Bakit ano? Yan walang minsan. Makaraka birabbika. Ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala, makaraka birabbika. Ang ginamit niya pangalan nito, Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangalan. Bila ginamit nito, hindi makaraka Allah. Makaraka billah. Hindi Allah yung ginamit. Pero yung ginamit nito, birabbika. Ano yung sabihin ng Rab? Ang Rab, Panginoon, tagapangalaga, tagapangasiwa, na nagmamayari. Yan ibig sabihin ng Rab. Ibig sabihin, ano ang dahilan na gumawa ka ng
kasalanan. Ha? Na nagawa ka ng kasalanan sa iyong Panginoon na lumikha sa iyo. Nangalaga sa iyo. Mula sa pagkasasitapupunan ka pinangalagaan ka niya hanggang lumaki ka. Yan yung isip ng mga. Ano ang kailan mo? Na ikaw na yung sumagot. Alam niyo yung dahilan. Bakit ang tao nalilinlang? Sino ba ang nalilinlang? Ha? Satan. Si Satan na naman ang nalilinlang. Linlang, ikaw yung linlang. Ang linlang, halimbawa, bigyan ka ng maganda. Pagandahin ang buhay mo sa mundo. Pero, huwag ka nang sumamba. Ang akala mo, okay na yun. Ano ang sarap ng buhay ko na ay papagala-gala na ng pupunta lang kung saan gusto ko, ng pera, ganito. Hindi mo sinasamba siya ako sa parang tapos bigla kong makatay ka. Nalinlang ka. Saan ka nalinlang? Nalinlang ka ng kaanak? Biniging kayamanan ng biyahe ng alasay. Mayroon pa. Bakit ang tao alam ng kasalanan ginagawa mo? Di ba yung lahat ng tao alam ng kasalanan masama? Di ba yung tao alam na yung masama? Pero bakit ginagawa ng tao masama? Di ba? Alam naman ng tao. Dahil yung mga Muslim alam na yung masama, ang magnakaw masama. Kahit yung Muslim alam na yung magnakaw masama. Ang kumuha ng hindi mo lupa ay masama. Ang mag-angkin ka ng hindi sa'yo masama. Ang magtinda ka tulad ng bandaraya ay masama. Pero bakit ginagawa ng tao? Sa kabila ng alam nilang masama, alam nila kasalanan, alam nila pagpapayaran nila. Ang dahilan si Satan. Si Satan kasi pagandahin niya. Ang mga kasalanan, halimbawa yung mga clubs, yung mga club, yung mga lisbuan, pinapaganda niya si Satan. Oo, sabi niya ang ganda ba? Inaakit niya ni Satan gano'n. Ang anak, kahit anong pinagbabawal, oo, sabi niya, pinapaganda niya, pinapasanak niya ba? Ang babae na hindi mo mas gusto mo kaysa sa iyong asawa mo, pinapaganda ni Satan. Si Satan ang puro-puro. Ginagawa niya kaya, doon ka nililin lang niya. Na tapos sinabuti ka ng kamagayan doon. Yan ang naging problem, hindi ka nakapagbalag doon. Ano lang yun lang? Ibig sabihin, nakuha ka na kagandahan. Nakuha ka ng sarap, ng saya. Na nakalimutan mo yung Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay mo siya. Yung kautusan niya magsala ka ng 5 beses sa isang araw. Dahil lang sa makamundong bagay. Yung pagdating ng kamatayan, wala ka sa Islam. Yung tanong ka ng alam natin sa kabilang. Bakit mo ginawa yan? Bakit mo hindi mo ako sinamba? Ako yung Panginoon na nalaga sa'yo. Yun ang yung sinayo ng isang mga nakakabirang kita. Tapos, alam mo yung binanggit pa dito sa dulo? Al-Karim. Alam mo yung kasi ng Karim? Ang Karim mapagbigay. Sa kabila ng parang paninisi, di ba paninisi? Bakit mo ako sinamba? Bakit kinalimlan? Bakit mo sinunod si Satan? Di ba parang paninisi? Bakit mo ginawa ito? Na ako yung gumawa, ako yung Panginoon na lumikas. Tapos, Rabbika al-Karim. Mapagbigay. Bilang patunay sa mga ulama, binabanggit sa dulo ng kanin, al-Karim. Para upang siguro ng tao na gumagawa na sa kalinlangan, sa kasarapan, sa kasiyahan ng kasalanan, maalala nila si Allah subhanahu wa ta'ala mapagbigay. Ibig sabihin, parang pinapaalala sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala, kung umiwas ka na dyan, iwanan mo na yan. Magbalik ka pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Allah subhanahu wa ta'ala mapagbigay. Kami. Mapagbigay ka mapagpatawad. Sa kabila ng anumang kasalanan, sabi siya, umabot na sabi na yung kasalanan
kasalanan mo ay sa kalangitan. Sa isang hadis sabi na, kahit sa tulad ng bulan ng karagatan ng kasalanan. Pero kung darating ka sa akin na magbalik loob, hindi ko yung papansin. La ubali, ang meron niyang Arabic, la ubali. Wala yung sabi, never mind yung sabi. Ano ba yung never mind? Parang, wala. Wala yung sa akin. Ang kasalanan mo, kung magbabalik loob ka sa akin. Actually, yan naman ang kasunduan ni Satan sa kanyang Allah. Saan din na Satan? Dahil napalabas siya, nagkasala siya kay Ana Marisa. Sabi na nagawa talaga ng paraan para sabi niya iligaw ko ang mga anak niya yan. Sabi na kalusugan mo dala, sabi din ng lahat ng lakas mo. At ang lakas mo, pero ito lang. Habang naman siya ay may buhay pa, pag nagbalik ko sa akin, kahit gano'ng kalaki ang kasalanan, matawagin. Ha? Kaya kung halimbawa si Satan, kaya pinagawa ka ng kasalanan, bilit lang ka na. Pero sa dulo, kung nagbalik-log ka, naging pagod ng Satan. Napagod si Satan na yung dulo mo. Pero sana gano'n. Pero hindi na lang kung saan tayo. Iyon ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung nalit lang sa iyo? Ano yung dahilan? Bakit naligaw ka ng kasalanan? Sabi ng alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Kaya dito, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa mga binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sabi niya, alladhi khalaqaka. Bakit gumawa ng kasalanan? Sa iyong Panginoon, ang Panginoon mo, siya ang lumikha sa iyo. Khalaqaka. Khalaqaka. Ang khalaqa, ibig sabihin ng khalaqa, nilikha mula sa wala. Ibig sabihin ng khalaqa. Walang pinupiyahan. Walang pinagpupiyahan siya. Ibig sabihin, yung una, siya yung una, khalaqa ka. Siya sabi ka ang lumika sa'yo, khalaqa ka, pasawa ka. Ay basahin natin Tagalog. O tao, ay ito na. Na lumika sa'yo at humubog sa'yo ng ganap at nagbigay sa'yo ng angkot na sukat. Sabi ng mga ulama natin dito, paliwanag ko na kung ano yung ito sinihirapan ng sa Tagalog. Khalaqa ka, siya yung lumika sa'yo. Pinapaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit gumagawa ka ng kasalanan? Sumusuway ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon yan, siya yung lumika sa'yo. Diba? Kung baka binibigay, kung alam dito sa mundo, binibigyan ka ng lahat ng gusto mo, ngayon sumusuway ka sa nagbibigay sa'yo. Parang ganun din sinasabi. Khalaqa ka, sabi niya, binanggit dito, khalaqa ka. Wasawwa ka. Ano yung sabihin ng sawa ka? Hinubog ka ng ganap. Sawa ka, ito yung kumpleto tayo. Yung mata natin, yung ilong natin, at higit sa lahat ng mga nilalang, ang pinakamainam na nilalang, ang tao. Di ba? Nakakhalaq na insana, fi ahsani taqwim. Tunay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha ko ang mga tao sa pinaka yung sawaka. Ito yung siya ng sawaka. Pinakamainam, pinakamagandang anyo. Wala nang higit sa tao. Tayo mo. Imagine, sawaka. Sawaka sabi niya dito yung anong itsura mo. Tinan mo yung bata. Ito maaaring tayo kasi ito, ano din pa sa waka? Ang sa waka, ibig sabihin dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ang pumili sa'yo kung anong itsura mo. Di ba may mga bata, kamukha yung nanay? Mayroon naman bata, kamukha yung tatay. Di ba? Yan ang ibig sabihin, alladhi
napasawa ka. Mayroon naman, wala sa nanay at tatay. Diba, hindi niya kung kayo yung tatay, natawa. Mayroon mga ganitong bata. Kaya pa natin propeta sallallahu alaihi wasallam, may nagreklamo kay Propeta Muhammad. Yung anak niya, hindi niya kamukha. Hindi kamukha. Ay, siyempre, yung anak niya, hindi ka. Pinagtundaan niya yung asawa niya. Hindi ko sabi niya kamukha. Baka sabi niya, hindi ko anak yan. Sabi ng propeta sa kanya, mayroon ka ba sabi niya kamilyo? Sabi niya, mayroon. Sa kamilyo mo, sabi niya, mayroon ba sabi niya sa kamilyo mo, nagkaroon ng ibang kulay? Mayroon mo parang, hindi sila yung kamilyo, may ibang kulay yun. Sabi niya, mayroon. So saan sabi niya nakuha ng kamilyo na yun, ng ibang kulay na yun? Sabi ng tao na ito, nagreklamo na ito, ilan yung kasawa niya. Sabi niya, maaari sa mga naunang kamilyo, bakit yung lumabas? Kasi hindi ka mukha yung kamilyo niya, ibang itsura, ibang kulay. Sa ganun sabi niya. Ibig sabihin, kung ang anak mo hindi mo kamukha, hindi rin kamukha, hindi mo kamukha yung anak mo, maaari sa mga naunang lahi, yung mga pinuno mo, mga lolo mo, nandun nagmana. Hindi po naman na hindi mo kamukha na yun. Kaya sabi na kalas mo na alali kala kapasawa. Kaya makikita ko may mga tao, ulot ang buhok. Ulot yung buhok. Ha? May pagilog yung ulo. May pahaba yung ulo. May matapos. May pako. May malaki yung taina. May ganito kanya. Sino gumawa yan? Yan siya sa pasawa. Pero ano pa man ang ginawa niya Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo? Ikaw yung pinakamainang, pinakamagandaan mo sa lahat ng nilalang. Ikumpara mo naman yung, piliin mo na yung hayop. Ikumpara mo yung pinakapangit, ikumpara mo sa hayop. Saan yung maganda? Ano yung kalabo? Kahit damitan mo na ano ang maganda. Ha? Ipagtingnan mo yung pinakapangit. Kasi yung maganda. Yung kalabo o yung tao? Tao pa rin. Dahil sinabi ng Quran, inikha namin ang tao sa pinaka-mainang, pinaka-maganda namin. Tapos paadala. Ang paadala sa kanila, in-state yung inuit ka. Sabi ng mga ulama, sa lahat ng nilalang, tao lang ang nakakatayo ng tuwing. Napansin niyo yung nilalang? Sa lahat sabi ng nilalang, tao lang sabi na yung nakakatayo ng tuwing. Napansin niyo ito? Kaya sabi ng mga ulama, paadala yung tinuig ka. Totoo naman, no? Meron pa kayo na ibang nilalang, ibang iba sa tao, na kahit yung unggoy, hindi makatayo ng tuwig. Kahit yung mga gorilla, no? Ano makatayo na yung tuwig? Yung tulad natin na steak. Ha? Wala! Only tao. Kaya sinabi na ako sa mga, bakit kayo hindi sumamba sa akin? Bakit gumawa kayo ng pagsumay sa akin? Ako ang lumikha sa inyo. Ginawa ko ganito yung itsura ninyo at ginawa ko kayong tuwing. Pinaganda ko ang pagbigkas sa inyo. Tapos sa kabila na yan, susuway pa kayo sa akin. Di ba? Hindi lang sinasabi nito. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayyi suratin ma sya'a kabab. Sa anumang sabi niya itsura na ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinubog ka. Anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya anumang itsura mo, si Allah subhanahu wa ta'ala ang humubog dyan. Kaya sabi ng Quran, "Walladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha." Si Allah subhanahu wa ta'ala ang humubog sa inyo. Yung, ano ba yung ginano dito? Nagano yung Tagalog. Sa mga anyo ng kanyang ibigay, ikaw ay kanyang lumikha. Hinubog. Hinubog talaga. So, hinubog
Allah subhanahu wa ta'ala hinubog ang tao sa anumang gusto niya. Kung yan ang itsura mo, yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala hinubog sa iyo. Ha? Yan. Ginawa. Maliit ka, malaki ka, matangkad ka naman, mataba ka naman. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang hinubog sa iyo. Kaya nakikita mo, mayroon naman tatay mataba, pero yung anak pala din. Di ba? Mayroon naman payat, mataba yung anak. Pagkapusin, mayroon naman yung payat na anak, payat yung tatay pa yung anak. Di ba? Mayroon yung mataba yung tatay, mataba rin yung anak. May naman, pero hindi naman lahat na gano'n. Bilang tanda, si Allah subhanahu wa ta'ala yung nangungubog sa tao, nilikha ka. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla. Ibig sabihin, ang dahilan talaga na hindi nyo pagsampa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't tukaddimu na bidbid? Hindi kayo naniniwala sa kabilang buhay. Dahil ang tao kung naniniwala sa kabilang buhay, na pag namatay siya, mabubuhay siya muli, ilitisin siya, magbabayad siya kung anong ginawa niya, paghantahin kabilang buhay. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakalayunin, ang pinakadahilan na hindi nyo pagsampa sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo naniniwala sa kanilang buhay. Kaya makikita natin ang Makkiyya, ang Quran, buwa sa Makkah, nagpapatunay na mayroong kabilang buhay. Pinapatunayan. May 15 minutes pa. Pinapatunayan ng Makkiyya, yung pagpatutuo sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatutuo na mayroong kabilang buhay. Kaya ang dahilan, pinakaunang dahilan, bakit ang tao na sumusuhay, gumagawa ng kasalanan, hindi naniniwala may kabilang. Hindi mo naniniwala may kabilang, nagagawa mo ng kasalanan. Na alam mo, na pagbabayaran mo, hindi mo mabayaran dito sa mundo, magbabayaran mo sa kabilang buhay. Dito sa mundo, pag nagkasala ka, mayaman ka, malangpasan mo yung judge, hindi ka makulong, hindi ka maparusahan. Mayaman ka. Kabilang buhay hindi. Kaya kung may kabilang buhay, ito yung purpose ng kabilang buhay. Kung hindi mo pa magbayaran ang kasalanan mo dahil mayaman ka na sumulat yung attorney, yung judge, yung sino pa man dyan, ay hindi ka pa rin ligtas. Mayroong kabilang buhay. Ganon din ang tao may gumagawa ng kabutihan, hindi na din pala dito sa mundo. Diba? Kaya mayroon kabilang buhay. Kasi wala. Bakit may kabilang buhay? Mayroon gumagawa ng kasalanan, hindi na paparusahan. Mayroon gumagawa ng kabutihan, hindi na kabayaran. Kaya mayroon kabilang buhay, kung yung tao na gumagawa ng kasalanan, hindi na paparusahan sa mundo, sa kabilang buhay, pagpapayaran pa rin. Ang tao naman hindi na bayaran ng kanyang kabutihan, mayroon sa kabilang buhay. Bakit babayaran ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nagaging balance ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ginawang kabutihan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dahilan talaga, pinakadahilan, hindi kayo naniniwala sa kabilang buhay. Hindi kayo naniniwala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alaykum lahafidin. Natuloy sabi na sa inyo, ay basit ng Tagalog, sabi niya, at katotohanan na may nagbabantay na mga anghel sa inyo upang magsulit. Ganyan siya sabi ko sura, yung kitab, kung susulat pa. Pagdating doon sa topic, yung kitab na. Pagdating doon sa insika, kung bibigay na. Dito sabi niya, isusulit pa, siya isulat pa. Kaya magkasunod yung sura nito. Yung kitab, pagsusulat. Kung tapipili kasi noon, kita, pinakita ay puntiyan na pinili, di ba? Tapos doon, yung kita ay ibibigay sa kanya sa kanan. Kaya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin ninyo. Sa bawat isa sa inyo, mayroon nangangalaga sa inyo. Mayroon nagsusulat sa mga ginagawa ninyo. Sulat. Kiraman katibin. Ang sinabi ng Allah, kiraman katibin. Ito yung mga
mga anghel na ito, kiraman at katibin. Sabi ng Allah, ya'lamuna ma taf'alun. Alam ng mga anghel na ito ang anumang ginagawa ninyo. Alam ng mga anghel. At maging saksi ito sa kabilang buhay. Isa sa mga sasaksi, mga anghel. Kasi nandyan sa atin. Sa kaliwat kanan natin, nandyan sila na nagsusulat. Sinusulat ang ating mga ginagawa. Walang mabuti, ay walang maliit, walang malaki, maliban naman nakasulat. Kasi ang layo mo sa hiratan, mali, walang kabiratan, kahit sabihin malaki, maliban na naman nakasulat sa ating kalaman. Sinabi na ko, kiraman katibin, alam mo naman. Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal abrar lafi na'im. Tapos pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuti. Kasi dalawa lang siya, mabuti masama. Ang mga mabubuti ay tunay na sila ay sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan sa mga matutuwid na nanampalataya sa kanila ang kaligayahan. Ito yung paraiso. Ito nabanggit na natin yung dito sa sulat ng Magkapibin, yung mga Abraham. Ano yung ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Alal-arahin yung ito. Tapos bibigyan sila ng inumin. Kitang mis. Diba? Yung sa sulat ng Magkapibin, meron silang inumin. Na alam natin yung inumin. Na alak. Gatas. Ano pa yun? Tubig na malinis. Yung honey. Ano naman silang inumin? At yung inumin doon nila ang asawa. Dito kapag uminom ka kahit honey, kahit sabi mo yung original na honey. Ha? Kapag magparami mo, paano ka na? Kahit original honey pa yan. Para, paano na yung need mo, no? Magsasawa ka. Kung hindi, ang pagkain sa paraiso, ang inumin sa paraiso, bawat kain mo, pasarap ng pasarap. Yung inumin ka lang din, pasarap ng pasarap, hindi mo sasawa. Pasarap ng pasarap. Hindi ka maunay, di ba, walang pangga? Bigay sa'yo kung ba? Kaya hindi. Bigay sa'yo ulit yung pangga. Sa'yo ko, kaya sa'yo yung pangga. Pero tayo yung iba ng klasa. Mas masarap sa ulo. Masarap ng pasarap. Painit ng painit. Yung inumin mo, pasarap ng pasarap. Nagalit yung biyaya. Tapos, nagayumang nyo. Hindi siya nagbumus yung season. Isa yung season doon. Yung sa atin, makakain na ng mangga, kupalaw ng mangga. Makakain na ng pinya, kupalaw ng pinya. Makakain na ng ano ba mga pipitas, mga rambutan, kupalaw ng rambutan. Di ba? Sa kabilang po sa paraiso, walang panahon. Ay, ba? Walang panahon doon. Nagayumang doon. Walang panahon yung mga prutas doon. Hindi tulad sa mundo. Napapanahon pa. Kapag hindi panahon, mahal-mahal ng mga. Pero kapag panahon na, wala. So yung sinabi ng alay na Abrara Latinay ay sa kanila sa loob ng paraiso ay puno ng biyaya. At pinagiging natin hindi sa mga biyaya na makalimutan nila ang biyaya ng paraiso yung makita nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tinatawag ng siyara. Bonus. Bonus sa kanila, sa mga tao kas pasok paraiso, bonus sa kanila, yung makita nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine nyo, sinasamba mo. Pinaglalaanan mo na pagsamba. Na lahat ng ginawa mo para sa Kanya. Ngayon, makikita mo na. At wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Nakikita, sabi ng mga sahaba, paano sabi niya makita? Kasi dami ng tao. Kasi dami ng tao. Diba? Dami ng tao, bago makita, makakita. Ang dami ng tao sa paraiso. Sabi ng Rasul, ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tulad sabi ng yung buwan, lahat nakikita natin. Hindi ka nag-agaw. So yun ang bonus ng mga sumasana ay pabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao buti at mapabilang tayo sa mga tao bigyan ng naim, mapabilang tayo sa mga taong tinatawag na Abraham. At
pinanawalag natin kung paano tayo maging Abraham. Siyempre, yung gawin mo ang kagusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hindi niyo makamit ang kabutihan hanggat hindi niyo ibigay ang gusto niyo. Alam niyo mga sahaba, bakit nila nakuha yung lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit napabilan siya sa mga Abraham? Dahil yung anuman mayroon sila, kamahal na binigay nila. Ha? Siya bumaka. Anuman mayroon ng kamahal-mahal na sa para sa Islam? No. Kaya alam yung mga sahaba, yung dumating yung bisita, walang makain, malagyan dito na yung suratul Hasan, bumalik na yung ayo sa kanya, may bisita. Sabi ng propeta, may bisita tayo. Sino sabi niya pwede tumagat ng bisita? Sabi ng isang sahaba, asawa. At ako sabi niya ako. Sabi niya, ay, mayroon ba tayo din sa asawa? Sabi niya sa asawa niya, mayroon tayo, kung sapat na. Sapat lang sabi niya sa atin. Sabi niya ganito, ibalagay niyo yung pagkain, tapos sabi niya, kung patayin niyo yung ilaw. Tapos sabi niya, kumakasin ko ng ilaw. Madilim. Kumakain ko siya, yung bisita, kunwari na sabi niya, kumakain ako. Yun lang. Tingnan mo yung kanila. Yung sa kanila pa, binibigay pa nila. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng surah na yun, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yung mga sila na yung kalamutan, napipigilan nila yung karamutan nila, tunay sila yung kalamutan. So ang mahalaga, mapabilang tayo sa mga abrar, sa mga taong innal abrar al-fina'in, mga silang mabubuti, na sa paraiso, kung kaya mo na ibigay ang mahal mo. Bakit yung pera? Hindi ko yan mahal, pero kaya mo magsadaka. Bakit sino yung uminigos sa pera? Ha? Sino yung kaya sa pera? Ay, tayo yung pera. Pero dahil ay gusto natin mapabilang sa mga abrar, ang mahal natin yung ang manmeron, yun yung sadaka. Yung oras natin. Sino yung gusto na mga mag-feedback na yan? Ako, actually, kasi naisip ko, gusto ko masabi ko, higa-higa ka na lang. Diba? Sinabi yung humiga-higa ka na lang. Pero, hindi kami. Kaya hindi ka mapabilang sa mga abrar. Kung hindi kaya ang oras mo, panahon mo, yung lakas mo, hindi ka gawin sa Islam. Kasi ito mahalaga sa atin. Mahalaga yung oras natin. Pero kung sa Islam, ginagamit natin. Dito tayo mapabilang na abrar. Alam mo, mapabilang ka abrar, wala kang ginawa. Ha? Mapabilang ka na tao mabubuti, wala kang ginawa, yung pahihiga ka lang. Hindi ka rin. Sinabi na ng Quran, ang tananul birra, kailanman hindi nyo makawin ang kabutihan at hindi nyo bigay. Ang pinakamahal niyo. Kaya kung ito may nag-khutbah, ginagita yung kaya dito ng imam. Ang tananul birra, hatta tunti kung may matutubod. Kaya ng imam, hindi kayo mapapabilang sa mga mabuti at hindi nyo bigay. Ang inyong pinakamahal, narinig ng asawa. Ang imam na yun, iyon ito man hindi. Kasi may mahal na yung manok. Mahal na yung may manok sa mahal. Mahal na yan. Pinamigay ng asawa niya. Yung pagkatapos na pinarap na yung manok niya. Saan siya yung manok ko? Sabi na, hindi yung pagpapal, hindi ka mapabilang sa mga mabubuti ka, hindi ibigay yung mahal mo. Ibinigay mo sabi niya yung manok, nakamahal-mahal mo. Ang mahalaga, hindi yan yung usapan natin. Yung Quran, na hindi ka mapabilang, hindi mo makamit ang bir, ang abrar, ang kabutihan, hanggat hindi mo ilaan, ibigay sa Islam ang anumang mahal. Pagkatapos sabi ng Allah, wa inal fujjara la fil jahim. Kung sabi na gumagawa ng kasalanan, ay sa jahim, sa inferno. Yaslawnaha yawmaddin. Yaslawnaha yawmaddin, ang tunay, makapasok sila sa inferno. Sa araw na kabilang buhay. Wa ma hum anha bigha'ibin. At ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma hum anha bigha'ibin. Doon sa inferno, walang makaligtas. Walang makatakas.
dito sa mundo, maaari may mga nakatakas. Kung mga kasalanan, may nakakatakas sa kulungan na nakakatakas pa no. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, walang makatakas. Walang makatakas. Higit sa lahat, sinabi sila ng mga ulama, o mga na bibayo, doon sa impyerno, walang pahinga ang parusa. Dito sa mundo, minsan na sa kulungan, pagbibigyan pa sila ng para magsaya naman. Di ba? May mga gano'n. Pero sa impyerno wala. Kumbaga, sa mga ito may di-off pa, sa impyerno wala. At higit sa lahat ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa surah, sa James Akma, yung sa Lutong Naba, walang may dagdag maliban sa parusa. Parusa na may bigay. Ibig sabihin, yung parusa doon, mainit na ito, mainit na ito. Painit at painit. Ganon yung parusa sa impyerno. Walang pahinga, hindi ka makapahinga. Kaya may hihingi siya, umigil sa mga tao sa paraiso. Ito. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapusin na lang natin ito. Baka, wakaadra kama yung hindi, anong pagkalam niya Muhammad sa araw ng kanilang buhay. Tapos ito pamaadra kama yung hindi. Bilang pagpatunay, pagpatutuan, sabi niya pagkaalam mo sa araw ng kanilang buhay. Dito yung sinabi ng Allah. Ang kanilang buhay ito, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin. Ibig sabihin, sasabi nito, araw na walang kakayahan ang sinumang tao na makagawa ng anumang dulot sa ibang tao. Sa araw ng kabilang buhay, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, mahal mo sa buhay. Hindi ka makahingi ng tulong. Hindi rin makatulong sa iyo. Imagine? Di makatulong. Di wala. Pero sinasayaw, wala kang nagpunapis siya kahit anong bagay. Dito makahingi ka pa ng tulong. Hindi ka sa aturin mo. Hindi ka sa pamilya mo. Madalang ka pa ng pagkain sa tulungan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng kanilang buhay, walang sino man na may kaya makatulong sa sino man pinaparusahan. Wala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal amru yawma idhin lillah. Ang mga bagay at kautusan natin sa araw ito ay walang nagmamayari maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At higit sa lahat, isang sura lang ang ayan niya, ang dulo niya, pangalan niya Allah subhanahu wa ta'ala, yung salitang Allah. Ito lang ang sura nito. Walang sura sa Quran. May 114 na sura. Walang sura ang huli ng ayah, pangalan niya Allah. Ito lang sura na ito. Yawma idhin lillah. Wala kang sura, wala sura pangalan sa ano. Wala kang maliban ng sura na ito, nag-itim siya sa pangalan niya Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi natin babay kasi mga dalawa na may magsawa